Babala, huwag gagayahin. Patnubay ng magulang ay kailangan. Wala nang pasapasakali mga anak, kunin agad ang kaldero, painitan, at orasyonan. Gagaling, gagaling, gagaling. Kapag mainit na ang ating kaldero mga anak, kunin na natin agad ang galon ng mantika. Ito'y patakan o lagyan na naaayon lamang sa lulutuin natin. At hintayin uminit at tayo'y magsisimula ng maggisa mga darlings. Kapag mainit na ang ating mantika, kunin agad natin ang ating sibuyas at bawang. Ibalibag muna natin ang sibuyas. Depende sa inyo kung ano ang gusto nyong unahin, kung sibuyas ba o bawang, bahala kayo sa inyong mga buhay. At kapag luto na ang ating sibuyas, ibalibag uli natin ang ating bawang. Haluin ng mga 14 na beses. Huwag sosobra, 14 lang. At pagka naluto na ang ating sibuyas at bawang, kunin na agad natin ang ating annatto powder. Medyo bad trip ako sa annatto powder na ito. Medyo budol ang kulay. So lagyan lamang natin ng konti ang sibuyas at bawang, halu-haluin. Magluluto nga pala tayo ng buntot ng baboy. Kare-karing buntot ng baboy. Dumayo po ang mga kaibigan nating magagaling. Walang pasabi-sabi at tayo sinupresa. At ito mga anak ang mga pinagkuluan natin ng baboy. Pinakuluan natin ang baboy kahapon, tinabi natin ang sabaw dahil ito ang gagamitin nating sarsa o pampalambot sa ating baboy o sa ating kare-karing lulutuin. So ibuhos na agad natin at hintayin lamang natin itong kumulo at susunod na tayo sa kabilang dako. Ang yayabang ng mga barkada ko, dadayo raw sila at magdadala ng pangkare-kare. Aba, nagdala nga, kompleto gulay. Ngunit ng aking hinahagila pang karne, walang dala ang mga mokong. Sino ba naman na matutuwa doon na mamahinga ka sa araw na ito? Peperwisyuhin ka ng mga kaibigan mong magagaling na ito. So kapag kumukulo na at bumulabok na ang ating sarsa, pues lalagyan na natin ito ng peanut butter. So wala akong makuhang peanut butter. Bali ang peanut butter na ito ay expired na 2020. Okay lang yan. Kaibigan naman ang kakain. So inalis-alis ko muna mga amag-amag ng peanut butter na ito nang wala silang kamalay-malay. Okay lang yan. Kaibigan naman eh. So tansyahin nyo lamang ang peanut butter na ilalagay nyo at depende sa lapot na gusto nyo. Kung medyo gusto nyo na medyo malapot-lapot pa, dagdagan nyo pa ng peanut butter. Ako, itinakta ko lahat dyan. Bahala sila sa buhay nila. So ito'y hahalu-haluin lamang natin para madurog ang mga peanut butter o malus ang mga peanut butter na nilagay natin dito. Hintayin lamang kumulo ng kumulo. Pwede rin kayong maglagay ng cornstarch dito kung talagang gusto nyo makuha ang labot na inaasam ninyo. So ayan, medyo parang hindi ako satisfied sa kulay ng aking kare-kare kaya dinampot ko muli ang aking annatto powder at i-edit natin ang kulay. Subalit naparami yata ang budbod ni Tatay Sheptot. Napadami ang contrast ng kulay ng ating sarsa. Imbes na magkulay kare-kare, nagkulay kaldereta. Okay lang yan. Barkada naman ang kakain. So halu-haluin natin ang ating sarsa. Ayan. Ang ganda ng ating kaldereta. Okay lang yan. Medyo okay na ang lapot na gusto ko. Kung depende sa inyo, kung gusto nyo mas malapot, magdagdag kayo ng peanut butter. Mabuti na lamang mga anak at may alagang baboy si tatay sa likod bahay. So masakit man sa loob ni tatay, pinagtatanggal ko muna ang mga buntot ng mga alaga niya. Ano alaga ko? Pinagtatanggal muna ni tatay ang mga buntot ng mga alaga ng baboy.
Nag-iiyakan man sila, ngunit wala akong choice. Ang sabi ko naman sa kanila, hinimas-himas ko, don't worry, at tutubo rin naman ang mga buntot na yan after 2 weeks. So ito ang mga anak, pinakuluan lamang natin ng 30 minutes kahapon. So medyo malambot na ang karne na ito. Ang mga buntot na ito ay malambot na, kaya hindi na gaano matagal ang pagiging pagpapakulo natin dahil luto na ito. So ilagay na natin dyan ang mga buntot ng alagang baboy ko at halu-haluin. Maglagay lamang ng pampalasang patis. Tikman nyo na lang mga anak dahil wala na akong oras. At hindi ko rin alam kung ano ang kakalabasan ng lutuing ito dahil medyo masama ang loob ni tatay. Ikaw baga naman ang gisingin sa oras ng iyong papamanghinga at dadayo raw sila. Pagkayabang-yabang. Gusto raw nila ng kare-kare. Huwag na raw akong mamumblema dahil kompleto na Ricardo. Pagbuklat-buklat ko, kompleto gulay, ngunit walang karne. Talagang nanlisik ang mata ni tatay. So ayan mga anak, luto na ito, konti na lamang. At dito'y naglagay din ako ng pork cubes. Ngunit sa kasamaang palad, wala na pala akong pork cubes sa tokador. Meron akong nakuha, shrimp cubes. Pwede na yan, barkada naman ang kakain. So nilagyan tayo ng shrimp cubes. Kaya nung kinakain ng mga magagaling kong kaibigan, para daw lasang shrimp ang aking kalderetang niluluto. Ang sabi ko sa kanila, gutom lang yan, guni-guni nyo lang yan. Sumang-ayon naman ang mga mokong. Ano, ako pa ang tatakbuhin ng Nor Cubes sa tindahan? Ano sila? Sinuswerte. Kaya ito, mga anak, hindi nga pala ako naglalagay ng gulay rekta sa ating kare-kare. Pinapakuluan ko lang ang ating pechay, sitaw at ang talong para hindi naman nabubugbog o na nadudurog ang ating mga kagulayan. So hinihiwalay ko talaga sila pag ako'y nagkakaldereta. Napakaganda ng ating kaldereta. Ang ganda ng ating kare-kare. Sorry guys. Carried away ang tatay nyo. Huwag kayong malilito ha mga anak. Ito'y kare-kare, hindi kaldereta. So eto na ang mga dalang gulay ng mga magagaling kong kaibigan. Ito iboboid lamang natin sa kumukulong tubig mga anak. Ang pechay, ang sitaw at ang talong. Ayan, kompleto sila gulay. Ngunit walang karne. So putol-putulin nyo lang ang mga sitaw na ito. Pero sa mga talong na ito, ako'y na-insecure. Ang laki, ang taba. Hindi ganyan ang kay tatay. Nakakainis. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Baka ito. Nako, mas malaki. Hindi ganyan. Ito. Nako, mas hindi lalo. Nakakabuisit. Nakaka-insecure. Hindi ganyan ang kay tatay. Hay, nako mga anak. Pasensya na kayo kung ano man ang mga nasasabi ni tatay. Talagang masama lang ang loob ni tatay. Dahil pati ang isdang pinagkakatago-tago po ng kay tagal, nagbuklat sa freezer at may nakitang ulo ng isda, baka raw pwedeng lutuin ko na. Abay talaga naman, ang titigas ng muka kung nakakapagsalita lang yung isda na ito. Halika't pagsalitain natin. Uto-uto ka naman. Bakit mo pinagluto? Wala naman dalang karne. Mga anak, maraming salamat. Bahala sila sa buhay nila kung ano man ang kalabasan nito. Talagang walang kabuhay-buhay ang mga kabarkada ko. Salamat mga anak!